Good afternoon Philippines, San Konnichiwa Japan, and welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik sa Test Japan guys. And today's video guys, tatalakayin natin ang tungkol, kasi may nagtatanong din sa akin about kasi ang topic ko nung mga nakaraan is yung mga Pilipina na nag-aasawa ng Hapon. So may nagtanong din dito sa akin sa comment section na how about ang Filipino daw, kung ano daw gusto ng mga Hapon. Basta tatalakayin na natin yan at kung ano ang dapat maging aware ang mga Pilipino sa pagpapakasal sa mga Haponesa. So dapat alam na alam ninyo ito guys. Kakaiba ito sa mga Pilipina na nag-aasawa ng Hapon. Ang lalaki naman, ito ang dapat ninyong tandaan o dapat ninyong malaman at maging aware kayo na para pagdating nyo dito sa Japan is hindi na kayo magtatanong, hindi na kayo magtataka. At least may tips na kayong maaalala na ganito pala, ganyan pala pag nag-asawa ng Hapon. So ngayon guys, tatalakayin natin unang-una ang gusto ng Hapon, ang Haponesa sa lalaking Pilipino. So, syempre, ang gusto nila is mabait. So, dahil tayo, mga Pilipino, mababait naman talaga tayo, likas na sa atin ang mabait at mapagmahal at maalaga at malambing. Iyan, gustong-gusto nila yan, guys. Oo. Pero, guys, eto mga lalaki, wag na kayo magtataka, ha? Pero kasi, pag ang lalaki kasi sweet din ang babae. So, sila, mahiyain yan sila dito, ha? Huwag kayo maglambing-lambing sa labas. Pero, hindi, marami na rin mga mga Haponesang naglalalandi-landi na sa daan. Oo. Depende naman kasi sa partner yan. Pag malambing ang partner mo, malambing ka rin. So, ayan, it depends sa ating partner. So, kaya nyong dalhin yan, mga Pilipino, guys. And of course, ang unang-una ninyong tatandaan, kailangan bago kayo makipagrelasyon sa Haponesa is marunong kayong Nihongo. Iyan guys, number 1 yan. Bakit ang mga Hapon hindi nakikipagrelasyon sa mga Pilipino kadalasan is because the language, hindi sila marunong mag-English. So dapat tayo ang mag-adjust sa kanila kasi 'di ba? Fast learner tayo mga Pilipino, kahit anong lengguwahe pa yan, pag ginusto natin talagang matatandaan natin, talagang matututunan natin sila, iba yun sa kanila, talagang yung mga dila nila matitigas ng bumigas na mga words, lalo na sa English, at saka kung sa Pilipino man, medyo mahirapan talaga, matatawa ka lang talaga tayo, kahit papaano talaga, maganda yung mga pronunciation natin, o diba sa buong mundo, tayo ang pinakang the best English pronunciation, 'di ba? In the world, o 'di ba ang Pilipino talaga pinipili talaga yan kasi maliwanag tayong bumigas. So, ayan guys, dapat ang anuhan ninyo, ang tandaan talaga ninyo, or kayo ang mag-adjust, kailangan marunong kayo maghapon. Number 1 yun, number 1. Gustong-gusto man nila makipagrelasyon sa mga Pilipino, kaso nga lang, takot sila. Kasi paano daw yung communication, hindi naman daw sila marunong mag-English. So, kayo, mag-aral kayo ng Nihongo, kahit na mga basic lang. And of course, guys, eto na, kailangan din ninyo matutunan kung ano ang culture dito sa Japan. And of course, dito na tayo, mag-jump na tayo dun sa nagpakasal na kayo, ganyan. Ngayon, halimbawa, kung sa Pilipinas kayo nagpakasal, ang dapat nito, kung sa Pilipinas kayo kinasal, pagdating dito sa Japan, kailangan asikasuhin. Tandaan nyo to, ha, mga Pilipino nagpapakasal pero hindi pa nakakarating ng Japan, is ngayon, ang problema nila, makakarating ba sila dito, ganyan. Makakarating ka dito kung ang asawa mong Haponesa is nilalaka dito sa City Hall ang family registered. Kung pinasok ka niya sa family register, oo. Kailangan nakapasok ka kasi guys, kung hindi ka nakapasok sa family register or kusikitohon nila dito, hindi ka makakapunta dito. Kasi kailangan ipasok ka muna bago ka makapunta rito. Kakaiba lang nito, kung dito kayo kinasal, automatic pag kinasal kayo sa City Hall, naandyan na yun, automatic na yun, ipapasok na kayo kaagad. And of course, ang visa na ibibigay sa inyo guys, unang-una 1 year.
Tandaan nyo yan ha, 1 year. Sa susunod ng 1 year, meron ding nagbibigay ang immigration ng another 1 year pa ulit. Oo, pero yung iba, pwede ka na mag-jump ng 3 years. After mo ng 1 year, nagja-jump na sila ng 3 years, parang katulad nun sa akin. Ganon din ang nangyari. So, depende minsan sa immigration. Pag nag 1 year ka, pag nag-apply ka ulit, sasabihin nila 1 year pa, another 1 year. Pero yung iba, oo, case by case talaga. Ang iba 1 year, then after that, 3 years na. So after nila, bago pa matapos yung 3 years nilang visa, is pwede ka na 1 year ha, 1 year before ba yun or 6 months ba yun, pwede ka na mag-apply for permanent visa. So, pero kung 1 year pa lang binigay sa'yo and another 1 year ulit, so sumunod niyan, 3 years. Hindi ka pwedeng 1 year ka pa lang, then the next ka mag-apply ng visa is 3 years. 3 years ay permanent visa ka agad. No guys, dadaan ka muna sa 3 years. Ayan, tatandaan nyo ha, 3 years bago ka mag-permanent visa. Ayun. And eto ha, bago kayo, yung alam nyo yung nilalakad nyo na yung permanent visa ninyo, iwasan ninyong makipagtalo sa mga asawa ninyong mga Haponesa kasi pwede nilang ipastop yun ang permanent visa na ina-apply ninyo. Pwede nilang i-stop yun. Tatawag lang yan sila sa Japan immigration na ipastop. Stop ka agad dyan guys. Oo, yan ang tandaan ninyo. So dapat maging mabait tayo. Pakisamahan natin ng mabuti. Oo guys, iba talaga kasi ang Pilipino. Pasensya na kayo sa mga Hapon. Meron din naman siguro, depende ha, hindi ko sinasama yung mga half Japanese, half Filipina dito. Ang sa akin lang na sinasabi ko is yung talagang 100% Japanese na babae na pakakasalan ninyo. Kasi talaga guys, iba tayo mga Pilipino, iba din kasi sila. Meron talagang mga culture dito sa Japan na talagang hindi mo yung culture sa Pilipinas na i-apply mo dito sa culture ng Japan, hindi po pwede. Lalong-lalo na, eto, pag nagkaanak na kayo. Eto, tandaan nyo guys ha, kasi maraming may problema dito pagdating sa anak, pag nagkaanak na. Bakit? Kasi, pag nagkaanak kayo, ang apelyido ng anak ninyo is apelyido ng babaeng Haponesa. Bakit kamo? Kasi guys, kung halimbawa nasa Pilipino, ito kasi napag-uusapan ito talaga, very important talaga yung communication ninyong dalawa. So ngayon kung hindi mo naman kayang i-explain sa asawa mo na ang gusto ko, 'di ba buntis pa lang yung asawa ninyo. Pag buntis pa lang ang asawa ninyo, pag-uusapan na ninyo kung kaninong apelyido dadalhin. Depende naman yan. Oo, depende yan. Pero kung wala kayong pinag-uusapan, automatic sa Haponesa kung sino talaga ang merong family registered. Kusikitohong dito sa Japan, siya talaga. Pero yan talaga yung marami may problema dito ngayon. Bakit daw? Hindi daw nasusunod ang apelyido ng Pilipino sa anak niyang Hapon. Ayan guys, pero yun nga ang sabi nga ng mga karamihan dito, mga Pilipina dito, nasa pag-uusap nyon, meron namang papayag ang asawang Hapon na, o sige, sa'yo na yung apelyido. Pero may mga consequences yun guys. Pag ikaw Pilipino, asawa mong Hapon at nagkaanak kayo, ang consequences ganito yan. Ang anak mo naka-apelyido sa'yo, so magiging Filipino citizen siya. So, oo, nandun ang tendency na may Filipino citizen siya. Pero pwede din naman magkaroon ng dual citizen. Kumbaga, dalawang passport, isang Hapon. Meron yan may mga nilalakad dyan sa mga city hall. So, hindi ko lang siya talaga mai-express dito. Hindi ko lang maisa-isa kasi sobrang haba yan. Sa city hall kayo kaagad tumakbo kung ano yung dapat ninyong gawin at magpatulong ka sa asawa mo. Ayan, kung ano ang gagawin ninyo. Pwedeng Filipino citizen siya kasi Filipino yung kanyang apelyido. So, pero kung sa asawang Hapon, automatic Japanese citizen siya talaga, oo. And of course guys, ito yung advice talaga namin dito sa Japan. Advice talaga ng mga Pilipino talaga, mga Pilipina talaga dito. Mas maganda kung naandito ka lang din naman sa Japan na nakatira,
Wag mo nang ipilit. Wag mo nang ipilit na maging apelyido mo yung bata kasi mahihirapan talaga ang bata pagdating sa mga papers na kasi sa kanila dito katakana, hiragana, kanji. So yun talaga napakadali sa kanila dito. Oo. Mas maganda kasi talaga. Oo, advice lang naman kasi sa akin nasa sa inyo kayo pa rin naman ang masusunod kasi anak nyo yun eh. So, 'di ba? At saka nasa pag-uusap yun ng anak ng asawa mo. So, para sa akin lang din naman talaga is siguro karamihan din talaga dito sa Japan na advice talaga. Mas maganda na lang kung nandito lang din naman para din naman yun sa future ng bata talaga. Oo, para wala ng problema sa mga papers, ganito, ganyan ngayon. Napaka-easy lang lakarin ng mga papers ng bata. Pero kung mga, pag Pilipino kasi apelyido niya, dalawa ng passport. So, syempre, automatic naman, di ba, yung mga pag nandito naman, mas maganda kasi talaga ang anak mo talaga maging Japanese citizen. Kasi sa atin naman, di ba, pag Filipino citizen siya, oo, naando naman. Sa atin naman kasi, kung gusto mo rin naman siya na magkaroon siya ng Filipino citizen, kumuha ka ng doon, ng visa niya doon sa sa Pilipinas. Pwede mo naman siya i-permanent visa doon kahit na Hapon siya. O, madali lang naman yun, guys. Maglagay ka lang kasi may kakilala kasi akong Hapon doon sa Pilipinas. Matagal na siya doon, may asawa nga siya, may anak na siya. Nag-permanent visa na siya doon. Kailangan daw, may pera ka lang daw sa bangko, tapos lalakarin mo sa Philippine Embassy, immigration, mga ganyan-ganyan, Oo, nakuha niya na yung kanyang yung permanent visa na siya. Kahit hindi siya umuwi dito yearly talaga, oo, hindi na. At ito guys, sa mga lalaki dito, oo, kaibahan lang dito sa aming mga Pilipina na babae, sa Pilipino talaga na pag may asawa ng Hapon, guys, oo, medyo nakakaawa lang kayo dito talaga, promise. Kami kasi mga babae, babae kami syempre, 'di ba? Marami kaming mga yung tawag dito, pag gusto ko, alam mo yon parang easy wala kaming problema, asawa na yung problema. Dito guys, pag ang lalaki mag-asawa ng Haponesa, pag ikaw may trabaho, lahat ng sahod mo, monitor yan sa asawa mong Hapon. Culture na yan dito. Sa atin din naman culture pero hindi nasusunod. Kasi sa atin maiingay pagdating sa sa mga sahod, ganyan-ganyan, kahit lalaki talaga, oo, maisip. Pero dito hindi kayo lusot dito sa Hapon, mga lalaki, pag kayo may trabaho at may asawa kayong Haponesa, hindi kayo lusot dito. Ang ATM nyo, hawak na yan ng asawa ninyo, automatic. Oo, hindi ka makahindi. Iyan na yung culture nila dito. Ito na yung kanilang mga buka kung tawagin nila. Iyan na yung talaga nila, 'di ba? Automatic yan. Lahat yan ng sahod mo, alam nila. Pagdating ng sahod mo, hindi mo na mahawakan yung sahod mo, guys. O kahit nasabihin mong hindi man bank to bank yung inyong sahod, cash to cash naman na matatanggap mo, pag-uwi mo nakaabang na yung asawa mo. Oo. Tapos sasabihin niya na yung sahod mo. Gaganon na yan, maghihintay na yan sahod mo. Ang ibibigay lang yan sa inyo dito, pambili ng sigarilyo, pambili ng coffee. Kasi dito, ang baon-baon naman na pagkain dito, hindi pera, kundi bento, lulutuan kanila. Oo, naandun yung kanilang mga pagtitipid. Oo, okay din naman yun kasi nilulutuan ka pang baon, di ba? Pero guys, ganun talaga. Oo, hindi kayo pag gusto ng pera dito mga Pilipino. Yun ang tandaan ninyo. Akala nyo pagdating nyo dito, hayahay ang buhay ninyo, marami kayong pera. No, hindi naman kayo magkakaroon ng visa kung hindi dahil sa mga asawa ninyong Hapon. So ngayon, kung gusto nyong suluhin ang inyong sahod, na lang kayo, mag-working visa kayo dito. Kayo mag-asawa ng Hapon. Kasi yung sahod ninyo talaga, oo, hindi nyo mahawakan ng buong buo. Ano lang yan, barya-barya niya lang yan mabibigay sa inyo. Halimbawa, ang sahod ninyo, 20 kalapad. Ibibigay lang yan sa inyo minsan, ichimango singyen. Diba? Nakakaawa. Oo, nakakaawa talaga mga Pilipino dito. Oo, marami nagre-reklamo din dito na hindi daw niya natitikman yung sahod niya. Kunti lang daw binibigay sa kanya. Oo, parang pambili lang ng candy. Oo, nakakaawa. Doon, naaawa ako sa mga ganyan mga Pilipino. Tapos guys, eto pa ha. Pag nagpakasal kayo sa Hapon,
sundin nyo na lang yung mga asawa nyong Hapon, Naponesa. Hindi, pag nagpakasal kayo, hindi susundin ng asawa mo ang apelyido mo. Apelyido nila kasi nandito ka sa bansa nila. At saka maganda din naman kasi talaga. Ito lang din naman sa akin, advice lang din naman ha. Nasa sa inyo na yun. Ngayon, nasa sa inyong pag-uusap na yun. Kung susundin, meron din naman kasi yung iba na sinusunod yung apelyido ng asawa. Oo, pero bihira-bihira dito, bihira talaga, oo. Kailangan talaga Hapon talaga. Kasi nandito ka lang din naman sa bansa nila, di ba? Maganda ngayon, palitan yung apelyido mo Hapon na hindi na Pilipino, o di ba? Wag na tayong pa-pride-pride na apelyido natin Santos, dadalhin mo pa dito, o di ba? O, kailangan nakaano dito, nakakanji lahat dito. Oo, sa atin kasi pag English, tapos katakana na lang yan dito. Ngayon, pag nag-asawa kayo ng Hapon, pag nandito kayo, ang asawa nyo, kasi siya ang may hawak na family register, di ba? So, kung sino ang merong registers, kusikituhon, siya ang masusunod. Siya ang pinakang head of the family, kumbaga, siya ang susundin. Parang siya na yung pinakang tatay. Oo, kahit na asawa mo babae, pero siya ang head of the family dito sa Japan, siya ang masusunod, siya ang sa kanyang apelyido ang gagamitin. Oo, ganon dapat maging handa kayo. Baka magtanong kayo, kinasal ako, bakit ang apelyido ko, asawa na, apelyido ng asawa ko. O diba, unique dito sa Japan, unique. Oo, kakaiba dito. Tapos sundin nyo na yun. O, diba? Okay na yun. Maghapon yung ating apelyido. Kami talaga mga babae, automatic na talaga sa mga asawang, sa mga asawa naming asawang lalaki, diba? Pero pag ang lalaki, iba kakaiba dito. Oo, sundin mo yung apelyido ng asawa mong Haponesa. Oo, ganoon. Meron din naman nasusunod dito apelyido ng lalaki. Pero bihira lang. Iyon naman may mga lahi, mga half-half naman iyon. Na pag-uusapan naman kasi talaga yun. Nasa sa inyo yun. Kaso nga alam, medyo mahirapan kayo sa mga papers. Yayakushi pa. Oo, sundin nyo na lang. Tapos guys, ganito ha. Ayun na nga ang sahod ninyo. Hindi nyo mahahawakan. Nasa asawa nyo yun. And of course, syempre dahil nga lalaki kayo, nasa inyo lahat ang responsibilidad sa pamilya. Kumbaga, halimbawa kasi nagbabayad ka ng tax dito, nagbabayad ka ng insurance dito. Syempre, pag nagbayad ka ng insurance dahil nandito ka sa bansa nila, naka-indicate yan kung sino ang mga beneficiary mo. Syempre, ilalagay mo yung asawa mo, anak mo. Oo, hindi mo pwedeng ilagay yung pamilya mo dito sa Japan kasi wala naman sila dito. Oo, yung beneficiary mo, pamilya mo, asawa mo, anak mo, ganon. Pero guys, ang mga Haponesa dito mauutak. Oo, mautak dito, mga mukhang pera yan talaga sila dito. Kung mukhang pera, mga Pilipina, mas mukhang pera sila guys. Oo, ang laki talaga na mata ko kasi talagang totoo mga mukhang pera. Pagdating sa pera yan nila dito, hindi mo yan sila malalamangan. Pag sila, di ba, mag-asawa kayo, checkin mo talaga yung kanilang insurance or yung kanilang yung mga beneficiary nila. Merong marami dito hindi kayo nilalagay. Oo, ang nilalagay nila yung anak ninyo. Okay na yung anak ninyo pero ikaw na asawa, hindi kanila minsan nilalagay talaga. Oo, totoo yan. Anuhan nyo yan. Checkin nyo, pwede kayo magreklamo nyan sa City Hall. Alam nyo guys, pag may problema kayo, napakadali. Lahat ng gusto nyong itanong kasi meron din naman sa City Hall, may Tagalog, may English, may Spain, may mga kung ano-ano mga words doon na marunong. Oo, marunong talaga sila doon. City Hall lang ang puntahan nyo. Ang City Hall dito, napaka-convenient. Oo, convenient nyong lapitan kahit anong problema ninyo. Oo, sa City Hall lang kayo. Lahat yan, nakakonek na yan sa kanila. Halimbawa, ay sinaktan ako ng asawa ko, punta ka ng City Hall. May nakakonek na yan sila sa mga sa mga DSWD, mga ganun-ganon, mga healthcare center, mga ganyan-ganyan, mga services na talaga. Konektado na yan sila lahat doon, kompleto na yan sila. Sila na yung magpapakilala sa'yo, sila na yung tutulong mismo sa'yo. Oo, kahit ultimong humingi ka ng tulong sa abogado, sila pa yung magpapakilala, ganito dito ka pumunta, kasi hawak nito mga foreigners, mga ganyan-ganyan. Oo, napakadali lang. Huwag kayo, pagdating dito sa Japan guys, kailangan magiging shikaristero kayo, kailangan magiging, magiging tawag dito,
wag kayong magpapabaya sa lahat sa mga karapatan natin, mga Pilipino na nandito, lalo na sa mga lalaki na talagang ang hirap dito o pag may asawa. Marami pa namang Pilipino sa atin gusto mag-asawa ng Haponesa, 'di ba? Ay naku guys, oo, marami kayong adjustment. No, marami kayong adjustment na gagawin, napakahirap. Sabihin nyo na, ay magtitiis na lang ako hanggang makuha ko yung permanent visa ko kasi hihiwalayan ko siya. Mag-ingat ka pa rin. Oo, mag-ingat ka pa rin. Bakit? Kasi pwede pa rin nilang bawiin. Ito ha, noted ito sa mga Pilipino ha, na yung mga gustong ano talaga na hindi pagkakuha ko ng permanent visa ko, hiwalayan ko na siya. Oo, tama din naman yun. Kung maganda yung inyong pagsasama, maganda yung paghihiwalay ninyo, kung halimbawa ang ang babae, ang unang nagloko, na may kalaguyo siya, ganito, ganyan, ganyan. Basta maganda ang pagsasama ninyo at ikaw wala kayong violation na ginawa dito sa Japan at nagbabayad ka ng tax. Importante kasi sa kanila dito, nagbabayad ka talaga ng tax. O iyan talaga number 1 talaga dito. Ayan, hindi kanila hindi kanila bawian ng permanent visa. Pero ito guys, sa mga Pilipino talaga, ito tandaan nyo talaga guys pwede kayong, kahit sa Pilipina, hindi lang to sa lalaki, pwedeng bawian tayo ng PR na mga asawa natin. Oo. Anong dahilan bakit pwede nila tayong bawian? Pupunta lang yan sila ng Japan immigration. Oo. Anong sasabihin nila? Marami yan silang kasinungalingan na sasabihin nila, pinakasalan ako yan kasi kailangan niya ng gusto lang ng PR. Oo, automatic yan siguro talaga. Oo, bibigay talaga sa kanila. Ipapakancel nila yan. So, anong mangyayari pag kinancel yung PR natin? Magsisimula na naman tayo sa panibago, back to zero na naman tayo. Yun talaga guys, ang hirap dito. So ngayon, ang advice ko lang din, kung gusto mong hiwalayan ang asawa ninyong Haponesa, pagkakuha nyo ng PR, is kailangan pakisamahan nyo sila ng maayos, wala silang masasabi sa'yo. Pag naghiwalay man kayo, pag-usapan nyong mabuti, na ganito, ganyan-ganyan, magiging friend kayo kahit hiwalay na kayo. Yung wala siyang masabi sa'yo na okay naman to, ganyan-ganyan-ganyan, alam mo yon, na yung huwag kayong gagawa ng way na makapag-isip yung asawa ninyo na pag hiniwalayan ako nito ko, babawiin ko yung PR na binigay ko sa kanya. Yun, wag guys, talagang nasa sa atin pa rin din naman kasi kailangan nating makisama kasi nasa bansa tayo ng Japan. Oo. Ito awareness sa mga Pilipinong Hapon na gustong mag-asawa. Kailangan alam nyo itong mga small message, small tips na bibigay namin sa inyo. And of course, sa mga Pilipinang nanonood ng aking video, kung may halimbawa may alam kayo na pwedeng nakakatulong, nandito ako sa harap ng kamera, pero kayo na nandito sa Japan na nakakapanood ng aking video, kumbaga ako yung main, pero kayo, magko-comment kayo sa baba, and syempre, magbigay po kayo ng experience ninyo o yung kaalaman ninyo. Kasi ang mga tao kasi nanonood, minsan hindi nagko-comment lang din naman doon, nagbabasa lang. Pero sa comment section, nagbabasa sila. Doon po nila malalaman yung malaking bagay po yun, nakakatulong yung mga advice natin sa kanila. So, alam ko marami kasi hindi naman pwedeng mahaba itong video ko. So, glimpse lang to ng mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, alam ko marami pa talaga, marami pang kulang. So, guys, please, pakilagay lang po sa comment section yung mga advice na gusto nyong i-share sa ating mga Pilipino. Kasi pagdating naman dito, nakakaawa din naman. So, kailangan at least alam nila. Oo. So, please comment down below sa mga advice na maibibigay natin sa kanila. And ano pa ba ang dapat na gawin, mga ganyan po. So, i-comment nyo na lang yun guys. Huwag kayong mahiya mag-comment kasi yung sa mga small text pa lang natin, sa mga comments pa lang natin, hindi natin alam na marami tayong natutulungang tao dahil doon sa comment natin. Oo. Meron din kasing nahihiya minsan talagang magsabi, magtanong, pero tayo na naandito sa Japan na may alam din naman talaga kahit papaano, malaking bagay po yun. Hindi natin alam, nakakatulong na pala tayo sa ibang tao, sa ating kapwa Pilipino.
na talagang gusto mag-asawa at gustong makarating dito sa Japan kasi alam mo naman, hindi lang naman ang mga Pilipina talaga ang may gusto mag-asawa ng Hapon, kundi mga Pilipino din. Oo. So guys, yun lang guys. Pero feeling ko talaga, talagang malaking adjustment po ang gagawin ng Pilipino pag ang asawa nilang pag nag-asawa sila ng Hapon o ng Haponesa. Oo, malaki po yung adjustment ninyo. Talaga, malaking pagtitiis din yung gagawin. Pero, hindi po problema sa mga, ang sinasabi ko 100% Japanese woman. Ang naman kasi, madali lang mag-asawa sa mga half Japanese, half Filipina. Madali lang naman po kasi Pilipina pa rin yung mga half, nakakaintindi talaga sila. Oo, doon sila lumaki sa Pilipinas or dito lumaki sila sa Japan na talaga marunong mag-Tagalog. Napakadali ng communications. Pero doon sa mga hindi pa marunong mag-Hapon talaga, na mag-asawa na lang basta ng ng Haponesa. Ayun, marami po kayong dapat malaman. Oo, visa, pagdating nyo sa anak, pagdating nyo sa sahod ninyo, pagdating sa mga beneficiary ninyo, pagdating sa mga insurance, mga ganyan. Kung halimbawa nagkasakit ang asawa ninyo, oo, meron dito talaga guys. Minamaliit talaga nila yung mga Pilipino din minsan dito. Wala naman tayong magagawa kasi hindi naman tayo marunong magsulat ng kanji, hindi tayo marunong magbasa. Anong gagawin natin? O diba? So talagang nababakastero tayo minsan dito, oo. Lalo na sa mga yung isip na pera kaagad, mga insurance, kung magkano matatanggap ang bibilis nila dyan, lalo na yung mga kamag-anak nila, mga nanay, mga anak-anak nila. Kung ikaw mag-asawa ka, Pilipino ka, mag-asawa ka ng Haponesa na may anak na, ayun, oo, hindi yan sila mangingialam sa inyo guys, pero mangingialam yan pag yung asawa mo, na yung nanay nila nagkasakit na at disabled na at hindi na nakakapagsalita, doon na yan sila papasok. Uunahan ka na nila doon sa mga insurance na matatanggap. Palalayasin ka na nila sa bahay. So ikaw naman si Pinoy, dahil marami kang hindi alam dito, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. The best. Tandaan mo, pumunta ka lang ng City Hall. Hindi ka nila pababayaan kasi ang City Hall, napaka-fair nila. Fair sila sa lahat ng tao, mapa-foreigners man yan o mapa-Japanese man yan, kalahi man nila. Pero pagdating sa batas is batas. Asawa ka, marami kang karapatan. Pakikinggan ka nila. Oo, pakikinggan ka nila na kasi gusto mong alagaan yung asawa mo pero ayaw ng mga anak nila. Tapos ang gusto nila, umalis na daw ako sa bahay. Ako po, gusto ko po alagaan yung asawa ko, mga ganoon. Makiusap kayo sa City Hall. Sila napaka-fair nila. Promise, kasi nasubukan ko na yun. Oo, balang araw maikwento ko sa inyo ang buhay ko. Nakapupulutan ng marami yung aking pinagdaan ng hirap dito sa Japan bago ko narating yung aking estado ngayon sa buhay. Oo, naiiyak ako talaga. Ayan guys, and hindi na tayo magtatagal. Sa akin naman, ito lang is tips lang sa mga Pilipino na gusto mag-asawa. Kasi nga nagtatanong nga sila sa comment na sa aking video na kasi ang sa akin puro mga Pilipina. So ngayon ito sa mga Pilipino na gusto mag-asawa ng Hapon, ito po yung dapat ninyong malaman. Oo. So marami pa itong kulang. So pag may pag may time pa talaga at isa-isahin ko yun siguro. Hindi ko lang sure siguro. So ayan, sana may natutunan kayo ha. Iba talaga kasi pag Pilipino sa Pilipino, ganyan. Kami mga Pilipina kasi, malaki na yung adjustment namin dito sa Japan, lalo na matagal na kami dito. So, alam na namin yan kumbaga, parang kumbaga, nakasanayan na, sanay na kami, oo. Ay, mga Pilipino dito, marami pa ring walang alam dito, mga Pilipino talaga. Kawawa lang sila, naiiyak ako minsan, magbabasa ako ng mga na nakakarinig ako ng ganyan. Naaawa ko sa mga kapwa nating Pilipino na may mga asawa ng Hapon na talagang lalaki sila sila talaga yung sa bahay kawawa sila, hindi nila natitikman. And then of course, merong mga asawa na talagang Hapon. Syempre, pagkasahod mo, ibibigay mo na sa kanila yung sahod mo, hindi ka na makakapagpadala sa Pilipinas. Iyon ang pinag-aawayan ninyo kasi ang culture dito sa Japan guys,
pag pamilya mo, asawa, anak mo, yun lang ang iyong bubuhayin, wala ka nang pakialam sa pamilya mo. May mga ganyan, karamihan dito mga Hapon na babae, ganyan. Pagdating sa pera, gahaman sila, oo. Pero hindi katulad sa ating mga, halimbawa, may half na Japanese, ang asawa mo, half Japanese, half Filipina. Syempre, naiintindihan nila yun. Yun talaga siguro ang the best. Ang sa akin ha, for the best talaga siguro mag-asawa kayo ng half. Oo, ng half Filipina, half Japanese. Ayun siguro ang pinakamaganda, or mag-asawa kayo ng babae dito na Pilipina talaga pero permanent residence na dito. Pwede kayo mabigyan ng visa. Yun siguro ang pinaka-the best talaga, guys. Para sa akin ha. Huwag na kayong mag-asawa ng Hapon kung ganun lang din naman ang mangyayari. Oo, hindi nyo matitikman yung sahod nyo. Ayan guys, magpapaalam na ako, and of course, thank you so much sa inyong lahat. And of course, kung may comment kayo, may gusto kayong sabihin, pakidagdag po sa baba. And of course, salamat talaga, promise, salamat talaga. Thank you guys, and I love you all. Thank you for watching, and see you on my next vlog. Bye-bye.